May karanasan na ba tayo na binigyan tayo ng importansya ng isang tao, hindi natin ka-close, lalo tigit isa siyang prominenteng tao or kilala sa lipunan? Welcome po sa ating ECMI Everyday God Daily Devotion na nasa series pa rin po tayo ng Christ in Luke. Ang ating pong gagamitin na verse ngayon ay mababasa sa Lucas chapter 19 verse 5 to 6. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, "Sakeo, bumaba ka kagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. Dalawang maganda ang nangyari o makita natin sa verse na ito. Una po, ang Panginoong Jesus ay binigay niya lahat ng pagkakataon ng kanyang mga nilikang tao na maligtas, magsisi at manampalataya. Hindi tumitingin sa estado ng buhay ng tao o ang kanyang mga kasalanang nagawa na. Sapagkat si Sakeo, kaunting background lang po, siya ay maniningil ng buwis. Sa panahon ng Panginoong Hesus, isa silang tinuturing ng masamang tao, sapagkat lalot nilang pinahirapan ang mga tao sa pagsingil sa sobrang buwis. Sabi nga ng mga tao sa verse 7, nang makita ito ng lahat, nagbulong-bulungan sila. Sa kanilang sinabi, manunuluyan siya sa isang taong makasalanan. Pero sabi pa din dito sa aklat ng Lucas sa chapter 5 verse 22, sabi ng ating Panginoong Hesus, "Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila ay magsisi." Ang pangalawa po ay ang salitang tuwang-tuwa, naging asal ni Sakeo. Nung sinabi ng Panginoong Hesus na kailangan kong tumuloy sa iyong bahay, ang kainaman po kay Sakeo ay hindi lang siya natuwa, bagkus yung kabutihan ng Panginoon ay sinuklian niya kaagad ng kabutihan sa kapwa niya. Sabi nga sa talatang 8, si Sakeo ay nakatayo at sinabi niya sa Panginoon, "Narito Panginoon, ang kalahati ng aking tinatangkilik ay ibibigay ko sa mga dukha. Anuman ang aking nakuha sa pamamagitan ng maling paraan, sa sino man ay babalik ko ng makaapat na ulit." Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, tularan natin ang Panginoon na hindi namimili kung sino ang gagawa ng kabutihan. Dapat ganoon din tayo. Huwag tayong mamili kung kanino lang tayo gagawa ng kabutihan. Si Sakeo, makasalanan, hindi gusto ng mga tao, pero pinili ng Diyos upang pakisamahan. Baka meron kang kagalit, baka meron kang kinainisan na tao. Imbis na suklian mo ng kamalian, hindi kaya mas maganda nang gantihan mo ng kabutihan at palaging merong mas maganda ay panalangin mo din siya. Kakibat ng masyan mo din ang pag-ibig ng Diyos Ama at Diyos Ama sa atin upang masalamin at tinanggap natin ang kaligtasan at pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Upang mabanggit muli ang verse na sinabi ng ating Panginoong Hesus na verse 9, "Sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan, sapagkat siya ay anak rin ni Abraham. Ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawala." Napakasarap po ng pakiramdam na nakibahagi tayo sa pagkakakilala ng iba upang makita ng kabutihan ng ating Panginoon. Masasabi natin good ambassador tayo sa ating Panginoong Hesus. Muli, God bless po.